Good day mga ka-eco. So ngayon i-explain ko sa inyo ng detail yung functions at costing or price cost ng bawat components ng solar setup na to. So mamaya malalaman nyo yung total, no, kung gaano lang ka budget meal itong gantong setup, no. So budget meal siya, at the same time may upgrade path ka na, no. So matagal ka na bago mo palitan yung ibang components dyan, or hanggat maaari is magdadagdag ka na lang, bibili ka na lang ng ibang components pero hindi ka magpapalit, no. So walang masasayang dito sa gantong setup. Yun kasi yung iniiwasan natin dito, kaya ganito na kagad yung start natin na budget meal pero walang masasayang, no. So ang mangyayari sa gantong setup is ang pinaka-upgrade mo na lang talaga is panel at battery, kasi yan naman talaga dapat ang ina-upgrade natin, no. Magdadagdag na lang tayo ng magdadagdag ng battery at magdadagdag na lang din ng solar panel, ganun lang. Tas ito, tatagal na to ng talagang masasabi mo na matagal pa bago ka makapagpalit unless may masisira dyan. So yun yung babantayan natin, no. So yun yung i-monitor natin, yung durability ng bawat component. So So start muna tayo dito sa MPPT. Ipa-flash ko na lang dito sa sa screen. I-post nyo na lang kung magkano, basta yan. May flash na natin. So yun, nagre-range siya ng mga 1,300, no, depende kasi minsan nagsisale yan sa binilihan natin dyan sa Shopee. Doon sa link, nakalink naman dito sa description lahat yan, so malalaman nyo kung magkano. Ayan, so eto masasabi ko na nasa 98% yung efficiency nito, no. Hindi man ganun ka sobrang accurate talaga yung sinasabi dito. Ngayon kasi is makulimlim and hapon na talaga, wala na siyang harvest, pero binuksan ko lang for the sake of this content, no. So yan, eto hindi 100% accurate yung yung nagsho-show dito sa screen na to. Hindi 100%, pero tinest ko and nakuha ko na nasa 98% yung efficiency nito, no. Kayo na lang din mag-test, basta masasabi ko na back converter kasi to, and malaki talagang tiwala ko sa mga back converter tulad ng Elejoy, no. So hindi man ganun ka, kung masyadong exaggerated yung pinapakita nito, at least pag tinest nyo is nasa 98% pa rin yung efficiency niya. Kayo na lang din bahala mag-test, basta sinabi ko na sa inyo na nasa 98% yung accuracy nito, no. I mean yung efficiency, hindi accuracy. Yung accuracy kasi nito hindi tama eh. Masyadong exage, no. Ang function nito is, ito yung sa mga hindi nakakaalam, sa mga baguhan lang tulad ko, ang function nito is, ito yung pinaka-charger ng battery. Yan. So yan yung magcha-charge sa battery. Pero hindi to mag-work kung walang solar panel. Hindi ko na may papakita sa inyo yung solar panel since nandun yun sa taas, nasa bubong natin. So yung solar panel is connected siya dito. Ayan. So ito yung switch ng solar panel natin. Ayan siya. Itong positive at saka negative, yan siya solar panel. So yung power nito is nanggagaling talaga sa solar panel. And yung solar panel, yun yung free or yung renewable energy. So dadaan muna yun dito, then pagdaan dito, i-convert niya kasi masyado mataas yung voltage nun. I-convert niya or ibababa niya yung voltage para sumakto dito sa battery na to. So yun. So kung meron mang loss na napakababa lang ng loss ng harvest na yun, no? Sabihin na natin mga 2% ganyan, 1% yung loss na harvest, kasi syempre meron pa ring meron pa din na power na kinukonsume ito, no. Lalo pag umaandar na rin yung pan nito, no. So yun. Tapos yun nga, since ito yung pinaka charger, yun yung function niya. Charger talaga siya lang yung charger, pero pwede rin naman maglagay ng load dito. Pwede rin maglagay ng load dyan, pero hindi ko na nilagyan eh, kasi baka mamaya is yun din, pag naglagay ka ng load dito, yun din yung mag-cause ng init na ito, no? So di bali ng
harvest na lang at saka yung sa battery ang maging trabaho niya. So hindi ko na siya masyadong pinahirapan kaya hindi ko na nilagyan ng load dito. Yan, yung inverter na lang kaya nga yun, sige, explain ko naman ngayon yung inverter. Kaya nga dito ko na nilagay lahat ng load at bumili na ako ng medyo mataas-taas na inverter para eto na lahat ng sumalo, no. Hindi na para bigyan ko pa ng trabaho itong pinakang charger natin. Kasi since budget meal nga lang to, hindi natin sigurado yung durability niyan. Kaya hindi ko na masyadong pinahirapan. Budget meal at the same time is talagang maaasahan, efficient talaga 98%. So dumako tayo dito sa inverter na to. Bakit ito yung napili kong inverter? So may, baka kasi may mag-comment na sa price na ganyan sana nag-toroidal ka na lang or nag low efficiency ka na lang na inverter. Kasi 3.7 to mga boss. And pa-flash ko rin yung screen kung magkano to, kung magkano ko siya nabili. Yan, tignan nyo na lang, post nyo. Ayan, 3,700 ko to nabili, pero nag-iiba yung presyo mga boss kasi minsan tumataas. So nabili ko siya ng sale. Pwede rin siya maging 3,900, 4,000 plus ganun. So sa ganung price actually may mabibili ka na toroidal or low frequency, no, low frequency na inverter tulad ng SNAT or SNADI. Bakit hindi yun ang binili ko? So may bibili ka naman na 3.9 din nun or sabihin na natin 4,500, konti na lang idadagdag mo. Bakit hindi yun ang binili ko? Kasi mga boss, yung ganong price ng mga low frequency or toroidal is 1 kilowatt lang ang kaya niya, no? 1 kilowatt pero meron siyang peak or surge na nagta times 3 Kaya niya mag times 3 ng 1 kilowatt niya Pero syempre, alam naman natin na pag surge or peak, yun ay nasa seconds lang. So hindi siya pwedeng continuous, no? So sabi mo na may niload ka na microwave na nasa 5 seconds, kakayanin. Pero pag continuous, masisira yung inverter kasi nga lumampas ka na dun sa pinakang maximum capacity ng inverter, no? So kaya ako bumili nito is eto kasi nakalagay na ang peak surge niya is nasa 10,000 watts pero ang continuous nito is nasa 1,600, umaabot pa ng 2,000 watts, no? Yun yung continuous niya. So bakit ako bumili ng ganito? Kasi kailangan ko ng mas mataas na continuous, no? Di bali ng high frequency siya, medyo malakas din siya mag-consume sa battery. At least mararan ko yung mga ibang appliances ko, yung matataas na load. Kagaya ng aircon, no? Sa previous video ko, napapagana ko yung 0.5 na aircon. And plano ko rin bumili ng refrigerator, so gusto ko siya isabay, no? Maganda sana sa low frequency yung mga 24/7 na nakabukas tulad ng refrigerator para hindi ganun kalakas mag-consume sa battery. Pero since yun nga, yung pasok lang talaga sa budget natin, yun ang binili ko, 'di ba? Kasi ang pera lang natin or budget lang natin is nasa under 11k lang. So yun, nasabi ko na, no, under 11k lang yung ganitong setup kasama na yung solar panel. Mamaya ito-total natin yan. So yun, so kung hanggang doon lang yung budget mo, wag mo nang pilitin, no? Lalo kung ang purpose lang naman talaga ng solar setup mo katulad nun sa akin is pang brownout lang naman talaga siya. And along the way, kung nag-upgrade ka, makukuha mo na rin yung makatipid ka sa kuryente, no? Habang nag-upgrade. Yun naman talaga ang target natin. Pero sa ngayon, pag mga ganyan yung panahon, makulimlim, ang pinaka main purpose nito is pag nag-brownout. So pag nag-brownout dito sa amin, halimbawa umabot ng 3 days, meron pa rin ako kahit papanong mapapatakbong ilaw at saka electric fan. So yun. So yun nga, ang function nitong inverter pala, siya yung nagko-convert ng DC. Ito, DC yan. So 24 volts lang yan mula dito. Tapos pagpunta dito, magiging 220 volts na siya. Ayan. Dito, ayan, nakasaksak. Kasi naglagay ako ng AC breaker dito. Yan, ayan siya, no? So, ayan. So, dito, 220 volts na siya. Para
etong breaker na to, nakakonect naman siya dito sa outlet na to para mapagana ko yung mga appliances na 220. Diba? Okay, so yun yung function nitong inverter. And then sabi ko na rin kung magkano yung price nito, nasa 3.7, and na-flash ko na rin kanina. Tapos sa mga nagtatanong, yun nga, bakit ito yung napili ko is nag 24 volts na kagad ako. Alam ko meron dyan na magsasabi na yun nga, bakit hindi pa ako nag toroidal or nag low frequency. Nasagot ko na rin naman yung tanong, no. So ang kailangan ko talaga is yung mataas yung continuous power, kasi nga for future upgrade. So halimbawa nag-refrigerator na ako, dito ko na pinagana yung aircon kasi ngayon hindi pa talaga kaya ng battery. So pag nakapag-upgrade tayo ng battery, dito ko napapaganahin yung aircon tuwing umaga, no. So ito na magpapagana nun. And then syempre, pag nag-upgrade ako ng battery, dapat upgrade din ako ng solar panel. So yun, unahin ko muna mag-oversize ng solar panel bago battery. Yun. Okay, kasi sa experiment ko, kayang-kaya ng solar panel ko yung aircon na 0.5 basta tirik yung araw, at saka kailangan ko ng mas mataas, no, mas mataas na watts ng solar panel. So yun, mag-upgrade muna tayo nun, and then battery. Okay? So yun, sana nasagot ko na yung tanong bakit ito pa yung pinili ko, kasi nga continuous power talaga ang kailangan ko, no. So kung yung tight lang yung budget mo, mare-recommend ko ganito talaga. Pero kung gusto mo lang talaga mag 12 volt system, so or yung 24 volt system pero low frequency, pwede naman. Basta wag ka lang mag-i-exceed dun sa 1 kilowatt na capacity nung mabibili mong toroidal, no. Kasi nga sa presyo nitong 3.7 versus dun sa low frequency na toroidal is halos same na nga lang, kaya lang ang continuous power nga nito, paulit-ulit kong sinasabi para maintindihan nyo, is nagre-range ng 1.6 hanggang 2,000 watts ang continuous na kaya niya. So pwede ako magsabay ng aircon, ng refrigerator. Sa low frequency ng gantong price point, no, hindi niya kayang sabay yung refrigerator at aircon na 0.5. Kung may magsasabi dyan na kaya, pwede naman. Yun nga lang, minamax out mo yung usage ng inverter mo. So 2 months, 5 months, maaaring makita ko na nag-post ka sa FB na looking for technician ng ganito, ng mga toroidal na ano, 'di ba? So ganun. So iniiwasan pa rin natin na may masira sa mga components natin. So ito talaga yung pinakang best dun sa presyo or dun sa budget ko, no. Ito talaga para sa akin. And then dun sa purpose ng aking solar setup, ito talaga. Kasi nga pang brownout at meron pang future upgrade. Okay? Dito naman tayo sa low voltage disconnect. Marami nang gumawa ng tutorial ng neto, ng video nito. So function lang net, I mean price pala muna. Ayan, pa-flash natin. Okay? So nasa 100 plus lang to, nakalimutan ko na, basta yan. Ito, low voltage disconnect. Ito yung di-disconnect ng ating outlet pag na-reach na yung pinakang low voltage. Bakit natin ginagawa yon? Para maiwasan nating masira agad ang battery. Kasi ang lead acid is 50% lang ang DOD niyan, depth of discharge. Ngayon, sa isang ganito, kung 12 volts to, ang DOD niyan is 12 volts. Ang full charge niyan is nasa 12.6 yung floating, mga ganun something ata. Ang state of charge niya nasa 14 volts parang ganun Tapos yung floating niya na is nasa 13 pala ang floating niya, mga nasa 13.2, 13.4 ganyan. So yun yung floating charge niya. So pag bumaba siya ng 12, maaring masira na yon. Pag bumaba pa ng 12, nag 11.9 ganyan, masisira na kagad to. Kaya nga meron tayong ganito for protection ng battery. So since naka 24 volts tayo, ayan, 26 volts yung makikita nyo. Pag bumaba yan ng 24.5 or 24.4, doon na siya makakat, no. Ikakat niya na yung load dito. Pero hindi niya ikakat itong inverter. Okay lang naman na nakabukas pa yan. Kasi malalaman ko naman na namatay, papatayin ko na rin din yung inverter, no. Ganun na lang. Kasi ayoko ng ito yung ikakat niya, no. Ayoko kasi ng ito yung ikakat niya. Baka kasi
malaki ang epekto pag ito yung kinakat ng relay natin. So dito na lang. So ako na lang ang magmamanual na patay na ito. Okay lang sa akin yun. Tapos ito naman yung HVD natin or high voltage disconnect. Para saan to? Para hindi mag-overcharge naman yung battery. Kasi nakakasira din nakakasira din ng battery ang pag-overcharge. Alam naman natin lahat 'yon, no. Bakit pa ako bumili nito? Kasi nga ito, since mura lang to, wala tong high voltage disconnect, no. Wala siyang ganun. Wala din tong low voltage disconnect. Kaya bumili pa tayo ng external na module para dyan. So ito yung dalawang yun, no, importante. So yun ang function nitong high voltage disconnect. Ngayon yung presyo naman, ito ipa-flash ko na lang din. Nasa 100 plus lang din yan, hindi ko na maalala, basta yon. Makita nyo naman. Okay, tapos na tayo dyan, no. So na-explain ko na yan. Ito naman tayo sa relay. Bakit kailangan ng relay? Kasi ito is DC lang ang kaya nito. Kung makikita nyo, manipis na wire lang yan. Hindi niya naman kayang i-cut yung mga ganitong outlet, no. So kailangan pa natin ng relay. Nakita nyo, nipis lang ng wire niya, no. Galing yan dito eh. Yung wire na yan galing yan dito. So manipis lang yan. Etong relay na to, from DC to AC. Ayan. So AC na to. Ingat kayo, huwag nyo hawakan yan kasi 220 na yan. Dito, medyo kinapalan ko na yung wire ng AC natin. Ayan, makapal na yan. Kasi syempre, ito, kaya may heatsink to mga boss. May heatsink kasi umiinit to pag mataas ng load. Kasi, ayan o, dumadaan din dyan yung kuryente. Dito pala sa LBD, hindi dumadaan ng load dito. Talagang ikakat na lang ito. Pero dito, dumadaan ng load. Kasi nga, galing dito, yung isang wire dito, papunta yan dito sa relay. Yan. Tapos, ito, connected yan dito. So, ito, papunta naman siya dito sa outlet. Ngayon, pag namatay yung relay, ito, nawalan ng ilaw to, ikakat na to. So, paano to mawawalan ng ilaw? Or paano to mamamatay? Ito, magkakat sa kanya. Kaya nga, yung LBD is connected sa relay. Yun ang function ng relay, mga boss. So, ito, 40 amps naman yan. Mataas na yan kung tutusin. Ang hirap na maabot ng 40 amperes. Unang masisira to dahil 30 amps to. No, oversize masyado, no, pero okay lang yan for future upgrade naman yan. Oversize, masyado mataas yung AC natin, pero pag-aaralan ko pa kung yan ba yung max na ampere ng aking lahat ng appliances, no? Pero tingin ko masyadong mataas yan. So nga ito kasi is pinaglumaan lang naman to, and wala naman akong iba pang okay, so wala naman akong ibang AC na breaker, and ito nakita ko lang to, pinaglumaan lang to ng kuya ko. Nagpalit kasi siya, so ginamit ko na kaysa itapon, no. Ayan, so sa susunod papalitan din naman natin yan, pero kaysa wala, so gamitin na lang natin, di ba? Kaysa naman wala kang AC breaker. Dito naman sa mga low quality natin na breaker, ito alam naman natin lahat, no, sa mga nagsosolar dyan na low quality yung gantong brand. At kung masasearch nyo sa YouTube yung mga ganito, ay tawag dito, may nagbukas na nito, no, na check nyo na lang yung review niya, kasi hindi ako eksperto, no, hindi ako electrician, DIYers lang din tayo, hindi ako nagbubukas ng mga ganyan. So yun, kaysa wala, no, mas okay nang kahit pa paano meron tayong ganito, kahit mga low budget lang na breaker. So makikita nyo dito yung PB natin is 32 ampere yan, masyadong mataas yan. Pero syempre, kagaya ng sabi ko, ano bang purpose? For upgrading. Hindi na tayo bili ng breaker. Dapat nasa 16 lang yan eh. Kung tutusin, 16 lang dapat yan eh. Pero for upgrading nga is baka ma-reach ko pa yung 32 amps na yan sa susunod, no, pag nag-upgrade tayo ng panel. Yun. Dito naman, masyadong mataas din to, 63, pero mas okay yan, no? Mas okay yung 63 na yan. Tulad ng sinabi ko, sa purpose nga is for upgrading. Pag nag-upgrade tayo, kaysa bumili ka ulit ng breaker, gamitin mo na lang muna to, no? So, mas maganda isang bilihan na lang para hindi ka bili ng bili. Kasi yan talagang magastos, no, yung mga ganito. So, yan, ano pala to, sorry, 32 ampere lang pala to sa battery, no? Ito pala ang mataas.
Ito yung 63 natin. Sorry, 32 amperes lang to. Nasa 180 lang tong dalawan to. Tapos ito ata, nakalimutan ko, basta ipa-flash ko na lang yung price na ito sa screen. So, yan, 63 amperes. Bakit? Etong inverter kasi talaga yung mas kailangan na mataas no? Pero, okay, dito, kaya 63 amperes ang ginamit kong breaker dito kasi 24 volts yung DC. So, mas malakas kumain ng amperahe ang inverter kesa dun sa AC kasi 220 naman yun. So, itong breaker natin na DC, malakas kumain ng amperahe kaya 63 ang nilagay ko dyan. Yun lang mga boss. Okay pa rin yan sa load natin. Ito naman is, pag nagkapera, makakapag-upgrade din naman tayo ng mga high quality at yung talagang accurate dapat na computation natin sa mga breakers natin, no? So ito, kaysa wala, lagyan na lang muna natin ng ganyan. Tinasan ko na kasi hindi naman talaga ako expert sa sa pag-electrician. Wala talaga akong background dyan. Inaral ko lang, nag-DIY lang ako. So yan yung napili kong bilhin, no? So yan lahat. So ito lahat na to is under 11k, nasa 10,300 plus. Ganon, pag tinotal mo siya. Yan, hindi pa kasama yung battery. Wala tayong battery. Pinaglumaan ko to ng e-bike. E-trike. Pinaglumaan ko yan. Then, kasama na yung dalawang panel sa computation ko. So, 11,300. No? So, pinag-isipan ko yan dati kung generator, gas generator, or solar panel. Ang napili ko ito. No? Kasi masyadong mataas din ang maintenance ng gas generator. Para ka rin merong inaalaga ang motor nun Tapos under 11k wala ka ring makukuha na na kaya mag-run ng mga appliances natin. And syempre gagastos ka din ng gas doon, no? Bibili ka rin ng gas nun. So ito yung napili ko kasi nga mas economic siya, renewable pa yung energy, makakatipid ka pa in the future, no? But for this time, ang purpose natin is para sa brownout pa lang talaga, no? So, pag nag-upgrade tayo, doon na natin mararamdaman yung tipid sa kuryente. Yun. So, kung magkatulad tayo ng purpose ng pag-solar setup, pwede nyo gayahin tun sa akin, no? Yung link naman ng mga pricing ng mga yan is nandyan sa description. So, yun lang. Kung nakarating ka dito sa video na to, mga boss, I mean, kung nakarating ka dito is congrats dahil nga sobrang mura ng gantong 24 volts na setup natin sa solar system. So yun, salamat sa panonood mga ka-eco, mga bossing. Maraming salamat. Thank you for watching. Yun lang. Okay, bonus clip lang. Idagdag ko lang yung mga hindi ko naisama mga boss. So ito yung terminal lugs natin. Yan. And then ito yung PB wire o yung wire ng ating solar panel. Salamat!